Hello sa inyong lahat! Kumusta kayo? Kumusta ka? Kumusta siya? Kumusta kayo dyan? Mga kaibigan, kachikahan. Nandito naman po ako, ang inyong lingkod, Roy Maglala. Hello po sa inyong lahat. Ito po yung first vlog ko po na gagawin ngayon. Siyempre po, yung first vlog po, kailangan ko po munang ipakilala ang aking sarili para po malaman nyo po yung about sa akin. So yun po, unang-una sa lahat, ang pangalan ko po ay Roy Maglalang. And then, pangalawa, nakatira po ako sa Palibutan, Angeles City, Pampanga. Malapit po yan sa Marquee Mall at sa EPSA po. So, yung salita ko po talaga ay Kapampangan. Yun na po yung ano. Pero, siyempre po, kailangan po natin magtagalog para po maintindihan po ng lahat. So, yun po. And then, pangalawa, magbe-birthday po ako ngayong October 30. So, coming 28 years old na po ako. Pinanganak po ako noong October 30, 1992. And then, pangatlo po ako sa bunso sa aming magkakapatid. 9 po kami magkakapatid. And then, isa pong babae sa mother side ko po. So, yung sa father side ko naman po, may kapatid din po ako na 4. Isa pong, dalawang babae at dalawang lalaki din po sila. Una, babae, pangalawa, pangatlo, lalaki po. And then, yung bunso po ay babae na naman. So, yun po. And then, ito po yung kwento ng aking buhay na nung sa educational, ganyan. Sa educational po, hindi po ako natapos ng high school at hindi rin po ako nakapag-college. So, sakto lang po tayong nakatapos ng elementary. Dahil nga po sa kapos sa pera, yung pamilya ko, hindi na po ako nakapag-aral. Pero hindi po yung naging hadlang para hindi po ako kumita ng pera. Dahil po, yung pong kapatid ko, nagtatrabaho sa auto shop, sinama niya po ako doon para po mag-helper sa isang mekaniko. And then po, habang tumatagal po, medyo natututo po ako ng mga paggawa ng sasakyan. Yun po, kumikita na hanggang sa magamit ko na po. Yun na po yung pinaka-talent ko na ibinigay po ng Panginoon. And then, hanggang sa palipat-lipat na po ako ng shop kasi po nagsara po yung shop namin. Tapos po nun, hindi ko po ma-sure kung anong taon po yun eh. And then po, basta yung pong last na pagmemekaniko ko, bago ako mapunta dito ay 2016. Bago po ako mapunta dito sa Saudi Arabia. 2016 po, nung quit po ako sa mekaniko, pumasok po ako dito bilang nagche-change oil ng sasakyan. Pero part pa rin po ng mga paggawa ng sasakyan yon. Hindi lang po siya, basic lang nga po siya. Pero hindi pa po ako ganun kagaling sa pagmemekaniko. Marami pa po akong hindi alam. At sana may makatulong din po sa akin kung paano po makapag-explain sa mga ginagawa pong mga sasakyan. Kasi po, yung pong bali po nung bago ako mag-quit sa mekaniko, nakapag-overall po ako ng Toyota, Corolla, and then CRV. Then mga
ano yung tawag dito? Transfer case po ng Montero, ganyan, differential ng Innova. Yan po yung mga nagawa ko po na, tapos po yung mga basic, tune-up, ganyan, brake pads. And then, doon po sa isang shop mo na pasukan ko dati, nagko-convert po kami ng, dati po siyang left hand drive ba yun? Ay, right hand drive po, ililipat namin ng left hand drive. Ganun po yun, sa Balibago po yun, napasukan ko na yun. So yun, pagtapos po ng pagmemekaniko, nakapasok po ako sa sa garments dahil po huminto po ako sa pagmemekaniko kasi po may motor po ako na naipundar. So hindi pa po siya talaga sa akin noon kasi po nanghiram lang po ako ng pera pambili doon, at para po mabayaran ko yun, kailangan ko po magtrabaho. So nung po nagsara po yung shop namin, dahil nasa harap po siya ng daan, nung nag-road widening nga po, ayun po, pumasok po ako sa garments. Almost 2 years po ako sa garments. Pero yung pong kaibigan po nung dati kong boss na mekaniko, dahil painter po yun, marami po siyang mga tropa, kaibigan, ganyan. Pag gusto po nilang magpagawa ng mekaniko, ako po yung tinatawag niya. Binibigay niya po ako ng sideline. Minsan po kasi, yung shift ko po sa Super ay panggabi. So yun po, lalabas po ako ng 8 AM or 7 AM, dediretso po ako doon. Minsan pinapatulog muna ako ng 1 oras bago ako magtrabaho doon sa mga sasakyan doon. Tapos libre na rin po lahat ng almusal, yun. And then po, every siguro po sa 1 week, almost 3 times ako pumunta po doon sa San Fernando para po makagawa po ng mga sasakyan, maka sideline po. Basic lang po yung mga ginagawa ko doon, mga pagpapalit po ng cylinder head gasket, timing belt, and then clutch lining, ganun po. Mga maliliit lang po na sasakyan, light mechanic lang po eh. And then pagtapos po nun, nung magre-resign na, patapos na po yung taon ng 2016, 15 po, 2015 sa Super, pa-resign na po ako dahil nga po nag-chat yung kaibigan ko na nandito sa company ko sa Saudi Arabia dati, na nag-hiring po sila. Kaya po yun, syempre, tinry ko po siyang applyan. So yun po, nung pong kukuha po ako ng passport, medyo may nagka-problema po ako dahil nga po yung NSO ko hindi po maibigay, dahil nga may kapatid po ako na pinanganak po ng August 1991, and then yung po nakalagay sa birth certificate ko sa NSO ay October 1992. Kaya po, yun po, hindi po ako makakuha ng NSO. Kaya pinaayos ko po muna, kahit po hindi po tayo nakapag-aral, kasi pinilit ko pong maayos po yung yung papeles ko. Kasi may mabuting tao naman po diyan sa City Hall. Hindi ko na po siya matandaan, babae po siya na may edad na po. Siya po yung tumulong sa akin na maayos po yung yung birth certificate. Yan nga po, tinignan niya po yung record. Tapos kinuha niya po lahat yung mga kailangan, mga requirements po, bago po siya pumunta ng Manila, para po mapaayos niya po yung NSO ko po noon. Noong 2016 po yon. Then po, nung natapos na po yung papeles ko, nakakuha po ako ng passport. Bago po ako nakakuha ng passport, so nag-apply na po ako sa sa dito po sa agency namin sa Makati. Sinama ko po yung bayaw ko. And then po, nung na-interview po kami, naghihintay na lang po kami ng resulta. Yun po, sa minalas po ng konti yung resulta, hindi po ako natanggap. Yung pumbayaw ko, hindi naman po siya gaanong maalam sa sasakyan. Hindi po talaga siya, wala po talaga siyang alam sa sasakyan noon. Dahil lang siya, nagpapasada ng tricycle. So yun po. Pero sa awa ng Diyos po, yun, nakapunta rin po siya dito. Ngayon po, alam na po yung ginagawa about sa mga sasakyan. Simple lang po naman yung basic lang naman po yung trabaho dito. Pag-change oil lang po. So yun, nakaalis po siya. And then po, mga parang tinatamad na po ako noon na nung mag-abroad. Pero sa awa po ng Diyos, ilang buwan, tinawag po ulit ako na po requirements na. Kumbaga,
Kaya po hindi ako nakaalis nung unang batch, parang naubusan po sila ng visa. So yung first batch po yung nakaalis. So kasi po nung tinawag ako, po requirements na agad ako. So yun, nung nag-requirements na ako, ilang buwan lang, naghintay na naman ng ilang buwan. Mga nung umalis po ako ay November 28. So yun po. Yun po, nung bago po ako umalis, dahil po meron po akong girlfriend, namanhikan po kami sa kanila. Taga sa amin din po yung asawa ko. Yun po, nung namanikan po kami, namanikan po sila ngayong araw, Friday. Yung araw po na yon, kukunin ko po yung ticket ko ng hapon. So, expect ko makakauwi ako agad. Yun po, nung namanikan sila, almost nakauwi na po ako ng madaling araw na po, ng alauna. Tapos na po yung pamamanikan. Pamanikan ng mga ano ko, nung mga side ko po. So yun, nakapag-asawa na po ako ng ano, ng oras na yon, namanikan na. Siyempre, kailangan na po natin mag-ipon para sa kasal. Kinabukasan po, alis na po ako, papunta po dito sa Saudi para po yung mga pangarap matupad po, ganon. So yun, pagpunta ko po dito sa unang shop ko po, hindi po siya ganun kalakas. Sumasahod naman po ako ng hindi po mababa ng 20,000 peso, nakakapagpadala ng maayos. Yun. And then ipon-ipon kasi hindi ako mahilig sa mga gadget, kaya nakaipon po ako. Hindi po yung bagong cellphone, piling ko po to, ganun, para may gamagamit po ko. Hindi po. Kasi po iniisip ko po yung, siyempre po namanikan po ako. Responsibilidad na po yun. Na kailangan makaipon para pag nakauwi, may pangkasal po ako. Ganun. So yun, sa awa po ng Diyos, yung pinapadala ko po sa misis ko, naiipon niya. And then, yun po yung pinangkasal namin. Nakaipon po kami ng sapat na halaga para makapagpakasal. Nung pong 2019 February po yun. February 17, 2019 po yung nung kinasal ako. So dapat po nung 2020 na to, nung March, magbabakasyon po ako dahil yearly na po dapat ako kasi tapos na po yung kontrata ko ng 2 years dati. So yun po. And then ngayon po nandito po sa nung pong last year po na nakaraan, nakaipon ng konti. Pagbalik ko po dito, nakakatulong po sa bahay, nakapundar po ng konting gamit sa bahay. Kasama ko po yung kapatid ko din na nandito sa Saudi Arabia. Siya din po nakapundar na rin po sa bahay kahit papano. Sa awa ng Diyos po, binibigyan po kami ng mga konting swerte po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. So yun nga po, nung taon na to, hindi naman po natin masabi. Yun nga, pumasok po yung pandemic, kaya yun po yung pagkakakitaan po nahinto kasi wala pong ganong pumapasok na customer. So basic lang po yung sinasahod namin, magkano lang po yun. So kaya po hindi po tayo makapagpadala ng maayos. Siyempre, unang-una po, hindi po natin alam kung kailan tayo datapuan ng pandemic dito. So yung pera po na almost kalahati po ng basic natin, tinatabi po natin dito para po pang allowance po dito, pang kain, ganun. Dahil po sakto po magraramadan pa po nun eh. And then yun nga po, sana po ngayong nung nakaraan taon po pala, nung 2019, nung pagkabalik ko, nakaipon ako ng konti. Yun nga po, may binentang lupa. Basta may hiniraman kami ng pera ng misis ko, pinandagdag dun sa pera niya. May pera po kasi yung misis ko, may ipon. Sabi ko, gamitin muna yan kasi baka magmahal yung lupa. So yun, ginamit po yung pera niya, yung ipon niya, at saka po may nahiraman po siya. And then, so yung total price po ng lupa na nabili namin, 200 square meter, 300,000 po siya. So yung pong titulo, wala pa po yun. Bali rights po yun. Pero yung mga papeles po, para pag pinatitulo po, meron naman po siya. So yun, balik po tayo sa taon na to. Tapos na po yung lupa. Ngayong taon na to, nung medyo umaayos-ayos na po yung pandemic, medyo nawawalan na, nakakapagpadala po tayo ng, yun po, napabakod na po namin yung lupa. At
meron na rin po siyang gate. So ngayon, pinag-iipunan po namin mag-asawa yung pong para po sa bahay, para po makauwi na rin po ako. Baka po mag-exit na po ako. Kahit po wala pa pong ganong ipon dahil po sa panahon ngayon, kailangan po muna mag-stay sa Pilipinas. Lalo po wala pa po akong anak. Hindi po ako sinuwerte po nung bakasyon ko, hindi po ako nakabuo. Yun nga po, tsaka kailangan po talagang magbakasyon muna para makapagpahinga. And then, yun nga po, sana po, hanggang dito na lang yung masasabi ko kasi wala na akong ganong maisip eh. So, sana po may nakilala nyo po ako na kahit sa konting kwento ko lang. Sana po, subaybayan nyo po yung mga vlog ko. God bless po sa inyong lahat. Sana po mawala na po yung COVID-19 para po lahat bumalik po sa ayos. Yung pong dinadanas po ng mga ibang tao ngayon, paano pa po yung mga walang-wala po talaga, syempre. Ganun po yun. Sobrang hirap po talaga. 'Di ba? So, yun po. Maraming salamat po sa panonood ng aking vlog. Subaybayan nyo po yan. Suportahan nyo po ako. God bless po sa inyong lahat.